Asyhadu أشهد an la ومن أحسن دينا an ممن la أسلم وجهه لله وهو محسن ilaha واتبع ملة إبراهيم حنيفا. illallah. Magandang gabi po, Ustaz. Okay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon. Kayo po ay kanyang ingatan, kasama niyo ang lahat ng inyong mga pamilya sa lahat ng mga masasama. Ganun din, idalangin po natin sa Panginoon, naway pagkalooban niya ng maraming kabutihan ng maikling oras na ito. Ito po ay usapang pagbibigay ng payo o advice. Dahil po sa tayong lahat ay nagsusumikap sa ating mga gawain dito sa mundong ibabaw, na ang layunin po natin ay paano po natin maibigay, maipagkaloob sa ating mga sarili ang kanyang kabutihan. So, isa sa ating ipapaliwanag o ibabahagi ay ano po ang tinatawag o matatawag na totoong tagumpay ng ating mga sarili, totoong kabutihan ng ating mga sarili. Ang matatawag ba na totoong kabutihan ng ating mga sarili ay mabigyan natin ng masarap na pagkain, mabigyan po natin ng magandang tirahan, gusali, mabigyan natin ng magandang sasakyan o magandang damit. Ganito ba ang naunawaan po natin? May mga tao na ganito talaga ang kanilang pag-unawa. So, ito po ay hindi naman galing sa ating pag-iisip. Ito ay kung ano man ang aming maipapayo, ito ay hindi galing sa aming pag-iisip, kundi ito ay galing mismo sa tagapaglikha. Mayroong binanggit ang Panginoon na isang talata, maunawaan po natin dito kung ano po talaga ang totoong tagumpay ng ating mga sarili. Sa kanyang sinabi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sa madaling kahulugan, kayo ay aming lilikha, sabi ng Panginoon, mula sa putik. Dahil sa Ama po natin, ay siya po ay lilikha mula sa putik. Kaya ganun din, tayo po ay galing po tayo sa putik. Walang pinagkakaibahan ng bawat isa sa atin. Kaya ipinagbabawal yung pagmamayabang sa kapwa mong tao. Dahil po sa pare-parehas po tayo. Wala man isa sa atin na siya po ay linikha na mula sa ginto, o kaya mula sa diamante. Lahat po ang mga tao ay katulad ng ama po natin na si Adam ay linikha mula sa putik. So ito ay sinabi ng Panginoon, minha khalaqnakum, kayo po ay aming linikha mula sa putik. So, pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng buhay dito sa mundong ibabaw. Tumagal po tayo sa sinapupunan ng ating mga mahal na nanay. Ingatan po sila ng Panginoon. Tumagal po tayo sa kanilang sinapupunan. Sabihin po natin na kahit 9
months ang tagal po natin sa kanilang sinapupunan. Tapos, lumabas po tayo dito sa mundong ibabaw dahil sa ito po ang una-unang lugar na ating madadaanan. Ito po ang una-unang lugar na ating madadaanan. Pero alam po natin na kapag nabuhay po tayo dito sa mundong ibabaw, ay bawat isa po sa atin ay may itinakdang oras, panahon na siya po ay mababawian ng buhay. Walang isa man sa mga tao na siya ay hindi mababawian ng buhay. Yung mga sinaunang mga tao, mayroon ba tayong nakikita sa kanila hanggang ngayon? Wala po tayong nakikita sa kanila. Ito po ay nangangahulugan na bawat isang tao ay may itinakdang oras para sa kanya na siya po ay madadatnan ng kamatayan. So nakakaiba lang ang mga tao kung gaano sila tumagal dito sa mundong ibabaw. Mayroon sa kanila, pagkalabas niya sa sinapupunan ng kanyang nanay ay agad-agad nababawian ng buhay. Mayroon naman tumatagal ng mga ilang buwan, mayroon naman tumatagal ng mga ilang taon. So kahit sabihin po natin na ang tagal natin dito sa mundong ibabaw ay aabot ng 100 years. So ito ay napakaikli. Kapag ibig sabihin lahat po tayo ay mababawian ng buhay. Kapag nabawian ng buhay ng isang tao, so ano ang gagawin po sa kanya? Sa pamamaraan ng Islam, ang nararapat ay siya po ay ilibing. Saan po ililibing? Sa loob ng kanyang tahanan? O sa kanyang magandang kama? O sa kanyang magandang sasakyan? Hindi. Ibabalik siya sa lupa, ibabalik siya sa putik. Dahil sa galing siya sa putik at nawala sa kanya ang kaluluwa, nawala sa atin ang kaluluwa, dapat ibalik ito sa putik. Dahil sa galing po tayo sa putik. Yun ang sinabi ng Panginoon, karugtong ng talata na ating sinabi kanina, minha khalaqnakum, kayo po ay aming linikha mula sa putik. Thumma nu'idukum fiha taratan ukhra. Thumma nukhrijukum fiha, at kayo ay aming thumma nu'idukum fiha. Tapos kayo ay aming ibabalik sa putik. Ibig sabihin, ito ay tanda, katibayan na lahat ng mga tao ay mapabawian ng buhay. Dahil sa hindi naman pwede ilibig yung taong may buhay. Ang pwedeng ilibig ay yung taong nawalaan ng buhay. Nawala sa kanya ang kaluluwa. So ito po ay malinaw na katibayan na bawat isa sa atin ay madadatnan ng kamatayan. Katulad din ng nabanggit ng Panginoon sa isang talata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang ibig po sabihin ay lahat ng may buhay, siya po ay makakaranas ng kamatayan. So, pagkaraan ng ating kamatayan, matapos tayo ilibing, dahil sa tayo po ay namatay, nawalan tayo ng buhay, nawala ang ating kaluluwa. So, ano po ba ang mangyayari? Ano po ba ang ating paniniwala? Ang paniniwala ba natin ay hanggang doon lang tayo sa ibig sabihin ay hindi tayo bubuhayin muli. Hindi po tayo bubuhayin muli. Isa po sa nararapat natin paniwalaan para mahanap po natin kung ano po ang totoong tagumpay ng ating mga sarili ay pagkaraan ng ating kamatayan, bubuhay tayo muli. Bubuhay tayo muli. Bakit po tayo bubuhay muli? Dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan.
Hindi katulad ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa ibang linika ay may hangganan. Kapag sila ay mabawian ng buhay, hindi sila bubuhay muli. Katulad ng mga hayop. Sila ay hindi bubuhay muli tapos ng kanilang kamatayan. Pero tayong mga tao ay ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Kaya nararapat po sa atin, kailangan pagkaraan ng ating kamatayan, tayo po ay babangon muli o bubuhay muli. Bakit? Para maipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, mayroon po tayong mga kabutihan dito sa mundong ibabaw at lalo na mayroon pong mga kabutihan, mayroon po tayong mga kabutihan doon sa kabilang buhay. Alam po natin, ang kabilang buhay, wala pong pinaghandang lugar para sa atin maliban lang sa dalawang lugar. Unang lugar ay ang paraiso, pangalawang lugar ay ang impyerno. So, kapag doon po tayo makapasok sa paraiso, sana po lahat po tayo ay makapasok sa paraiso, doon tayo patutuloy ng Panginoon. Kapag doon po tayo makapasok sa paraiso, ay lahat ng mga bagay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon doon sa paraiso, ang ating mga yaman, ang ating mga lahat-lahat, pati yung maganda nating pangangatawan, pati yung yung maganda nating kalusugan, lahat po ito po ay mananatili. Bakit po natin nasabi na mananatili? Dahil po sa hindi po tayo mababawian ng buhay. Kapag nabuhay po tayo sa kabilang buhay, ay kailanman hindi po tayo mababawian o madadatnan ng kamatayan. Wala nang kamatayan. Kaya pwede po natin ilarawan ang ating buhay doon sa kabilang buhay sa apat na larawan. Unang-una, hindi po tayo magkakaproblema. Hindi po tayo magkakaproblema. Walang isang segundo na tayo po ay magkakaproblema sa paraiso. Pangalawa, hindi po tayo makakaranas ng karamdaman. Wala pong mga klaseng karamdaman. Pang-apat, habang lumilipas ang ating mga oras, ay hindi tayo tatanda, hindi kumukupas ang kagandahan ng mga kababaihan at kagwapuhan ng mga kalalakihan. So, pang-apat, higit sa lahat, hindi po tayo mababawian ng buhay. So, sobrang napakaganda ang buhay po natin doon sa kabilang buhay, doon sa paraiso. Dahil po sa lahat ng mga bagay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ay walang hangganan. Hindi mapuputol, hindi mawawala, patuloy na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya kung pinagsubikapan po natin yung mga kabutihan po natin dito sa mundong ibabaw, sobrang nararapat na pagsumikapan po natin yung kabutihan natin doon sa kabilang buhay. Dahil po sa nalaman po natin na ang kabutihan po natin doon sa kabilang buhay ay hindi katulad ng kabutihan natin dito sa mundong ibabaw. Ang kabutihan po natin dito sa mundong ibabaw, dahil sa tayo mismo ang nagmamayari sa mga kabutihan na ito, ay masasabi po natin ay napakaliit na napapaloob sa kanila na kabutihan o pakinabang. Dahil sa tayo mismo ang nagmamayari sa mga kabutihan na ito, ay tayo po ay mababawian ng buhay. May itinakdang oras na iiwanan natin ang mga bagay na ito. May oras na iiwanan natin ang ating magandang gusali. May oras na iwanan natin yung mga magagandang gamit. May oras na iwanan po natin yung mga magagandang masasarap na pagkain.
o mas magagandang sasakyan, lahat po dahil sa tayo pong mga nagmamayari sa mga bagay na ito ay binigyan ng hangganan ang ating oras dito sa mundong ibabaw. Kaya dito dapat, ito ang dapat maunawaan ng tao. Ito ang dapat maunawaan ng tao. So bilang karugtong ng isang talata, yun ang sinabi ng Panginoon, yung kanyang sinabi, "Thumma nukhrijukum taratan ukhra." Kayo ay amin ilalabas. Pagkatapos tayo ay ilibing sa ating mga libingan, ay tayo po ay bubuhay muli. Thumma nukhrijukum taratan ukhra, at kayo ay aming ilalabas mula sa ating mga libingan dahil sa tayo po ay bubuhay muli. So ngayon, pwede po tayo makapulot ng pag-uunawa o aral kung ano po ang matatawag na totoong tagumpay ng ating mga sarili. Ang matatawag na totoong tagumpay ng ating mga sarili ay yung mga gawain na ito po ay makapagdulot ng mga kabutihan doon sa kabilang buhay. Iyon ang totoong kabutihan ng bawat isa sa atin. Ang mga gawain na ito po ay makakapagdulot ng kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay. So ngayon, ano po ang nararapat po sa atin? Ano po ang nararapat sa ating malaman? Na mga gawain na ito po ay makakapagdulot o makakapagbigay ng bunga ng kabutihan doon sa kabilang buhay. Ibig sabihin ay madadatnan natin ito sa kabilang buhay. Pati sa loob ng ating mga libingan ay madadatnan natin doon ang mga kabutihan na ginawa po natin dito sa mundong ibabaw. So, ito ang kasagutan. Ang masasabi po natin ng mga gawain na ito po ay magdudulot ng mga kabutihan para sa atin doon sa kabilang buhay ay yung mga gawain na kalugod-lugod o kanais-nais o ginugusto ng Panginoon. Dahil sa tayo po ay lilikha ng Panginoon dito sa mundong ibabaw na mayroon siyang ginugusto na mga gawain. Mayroon siyang ginugusto na pananalita. Mayroon siyang ginugusto na pananampalataya ng ating mga puso. Mayroon siyang ginugusto ng mga pag-uugali. Kapag naisuko po natin ang ating mga sarili sa mga bagay na ito na kanais-nais sa Panginoon, kalugod-lugod sa Panginoon, ay tayo po ay makakasigurado na nakagawa po tayo ang mga gawain o nagawa po natin mga gawain na ito po ay makakapagdulot para sa ating mga maraming kabutihan na ito po ay ating madadatnan doon sa kabilang buhay. Kaya ang masasabi po natin na unang hakbang sa pagtahak sa daanan papunta sa totoong kabutihan ng bawat isa sa atin ay yung tinatawag na pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Ang kagustuhan ng Panginoon o gusto ng Panginoon para sa atin dito sa maikling oras natin dito sa mundong ibabaw ay siya po ay ating sambahin. Siya po ay ating sambahin. Marami pong mga katibayan na ito po ay nabanggit sa Quran at sa hadis ni Propeta Muhammad. Yung tinatawag na pagsamba sa Kanya, ito po ay napakaraming klase. Hindi lang isang klase, kundi napakarami. Dahil sa mayroong mga pagsamba sa Kanya na ito po ay mga gawa
Mayroon naman mga pagsamba sa Kanya, ito po ay mga salita. Mayroon naman mga pagsamba sa Kanya, ito po ay ito po ay paniniwala ng ating mga puso. Mayroong mga klaseng pagsamba sa Kanya, ito po ay mga pag-uugali. So lahat ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya matatawag po natin na ang unang-unang hakbang sa pagtahak sa daanan papunta sa totoong tagumpay ng ating mga sarili ay yung pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon, na siya yung tinatawag na pagsuko sa sarili sa relihiyon ng Islam. Pagsuko sa relihiyon ng Islam. Dahil po sa relihiyon ng Islam, napapaloob po dito ang mga gawain, mga pananalita, mga pag-ugali, at mga pananampalataya na pinalulugdan ng Panginoon. Kaya, paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Isang hakbang lang. Kapag naisabuhay natin ang isang hakbang na ito, tayo po ay makapasok sa relihiyon ng Islam. At kapag nakapasok po tayo sa relihiyon ng Islam, matatawag po tayo na Muslim, at napakaraming mga mahalagang bagay na pinaghanda ng Panginoon para sa atin. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, ang isang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon ay katulad ng bagong sanggol. Alam po natin yung bagong sanggol. Ang bagong sanggol ay wala siyang nagawang pagkakasala. So ganon din ang taong naisuko niya o tinahak niya ang unang hakbang pagpasok sa relihiyon ng Islam. Siya po ay matatawag nagbabalik loob sa kanyang Panginoon. So, ang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon, na isuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, na isuko niya ang kanyang sarili o natahak niya ang unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, kahit sabihin po natin na noon ay napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito, dahil siya po ay nagbalik loob sa kanyang Panginoon, ay isa po sa ipagkakaloob sa kanyang Panginoon ay buburahin lahat ng Panginoon ang lahat ng nagawa ng pagkakasala. Hindi lang sa buburahin, kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kaya samantalahin po natin ito. Samantalahin po natin ito, alamin po natin ano po ang unang hakbang pagpasok sa relihiyon ng Islam. Ang tinatawag na unang hakbang pagpasok sa relihiyon ng Islam ay ang pagsasaksi na ito ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob dito ang tatlong bagay. Unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kaniyang sugo. So, pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, nararapat po natin ito bigkasin. Pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin, bawat bahagi ng ating katawan, wala po silang maikikilos maliban lang sa mga gawain na ito po ay naaayon sa anumang pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kapag naisabuhay po natin, nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, na natahak o naisagawa po natin unang hakbang pagpasok sa relihiyon ng Islam. Kaya nararapat po sa ating mga mahalagang bagay na pinaghandaan ng Panginoon para sa atin. Kaya samantalahin po natin ito, napakahalaga. Hindi naman ito aabot ng mga ilang minuto. Maaari 2 minuto lang, 1 minuto lang, at napakasimpleng gawain. Dahil sa hindi natin hawak ang ating mga sarili, kung aabot pa tayo sa mga
susunod na mga oras, mga panahon, mga araw, ay kailangan po natin ito samantalahin. Ito po ay hindi sa pilitan sa relihiyon ng Islam. So ganito lang ang ating gawin. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Ito ay ang ating mga hintuturo. Ito ay sinyalis na ating sinasamba. Ito ay sinyalis na ating sinasamba ay nag-iisa. Kapag mayroon tayong nakikita ganito, ito ay sinyalis na ating sinasamba ay ang Panginoon na nag-iisa. Ang ibig po sabihin na nag-iisa ay walang katambal, walang kaagaw. So bigkasin po natin ito muna sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog. Okay? So, lakasan po natin ang ating pagsasalita, ha? Okay. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyong dalawa. Naisabuhay po natin yung unang hakbang pagpasok sa relihiyon ng Islam, kaya nararapat po sa ating napakaraming mahalagang bagay na pinaganda ng Panginoon para sa atin. Mula ngayon ay tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa lahat ng nagawa nating pagkakasala. So ang nararapat po sa atin, ito po ay pangalagaan po natin sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pagsasagawa. Dahil po sa ang klaseng pagsamba na ninanais ng Panginoon para sa atin ay yung pagsamba na hanggang sa doon po tayo maabutan ng kamatayan. Hanggang sa doon po tayo maabutan ng kamatayan. Kaya wala po kaming nararapat sabihin sa inyong mga kapatid na maliban lang sa congrats po, dahil po sa kayo ang mahal ng Panginoon at kayo ang pinili ng Panginoon sa dami ng kanyang mga linika na ipinagkaloob sa inyo ang napakahalagang bagay na ito. So ingatan po kayo ng Panginoon, kasama niyo ang lahat ng inyong mga pamilya sa lahat ng mga masasama
At ganun din bigyan ko, pahintulutan ko kayo ng Panginoon na maipagpapatuloy niyo ang anuman ang inyong pinaniwalaan at pinagsaksihan. So, congrats sa inyong dalawa. Syukran po, Ustaz. Okay, welcome po.